niya, tinawag ng may katangian ng isang Gusto ko yun. Budol? Naalala ko tuloy yung budol sa taga-Canada. Ano na nangyari doon? Budol? 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 Ganun na ganun yung dati. Ano ngayon? Di ba budol sabi sa inyo eh. Lumang lipunan na yun eh. scammer si Pangulong Bongbong Marcos nang katikit niya noong mangampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ang palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinala. Naku po, ang sakit nun. Magagalit na naman yung asawa nito. Yung asawa ni Marcos, ano? Sinabihan yung asawa ko na hallmark of scammer. Okay. Insan, alam mo na gagawin sa impeachment. Utusan mo na yung tuta mong pulis. Yung kaul lang kaul, yung mukhang pitbull. Utusan mo gipitin ng lahat ng mga Duterte supporter. Utusan mo na rin, Utusan ko na yung attack dog ko diyan sa PCO. Larawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And, budol in English is scam, no? Yeah. We're not surprised. Nasa Australian bise kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Wow, ang talino. Gago! Ang talino ng sagot. Grabe, hindi ko matarok yung sinabi niya. Ang talino. Talagang, di ba? Ang talino ng sinabi niya. Sino ba talaga sa amin na nambubudol? Si Marcos nagtatrabaho. Ayop. Ang talino mo, ma'am. Ang talino mo, ma'am. Sa totoo lang, ha? Hindi, alam nyo kasi, sinasabi nito na parang sino daw ba ang nagtatrabaho, sino ba ang talagang tunay na nambubudol. Ma'am, sa totoo lang, yung presidente naman talagang dapat magtrabaho. Wala naman po ibang trabaho si VP Sara Duterte kung hindi tumambay sa opisina. Wala siyang ibang trabaho. Yung totoo? Hanapin mo, pakita mo sa akin sa konstitusyon, ano ang trabaho ng presidente. Sige nga, ano ang trabaho niya? Unless siya po ay sekretary ng isang departamento, tinanggal niyo nga, di ba? Hindi naman tinanggal. Nag-resign daw. Sige na nga. Alam naman natin kung ano dahilan. Huwag na tayo magpaikot-ikot na nag-resign. Pero alam naman po natin talaga ang dahilan kung bakit, di ba? So, ibig ko lang sabihin, talaga naman ang trabaho ng presidente ay magtrabaho at magsilbi. Yan ang trabaho niya alis ayaw nyo, di umalis na siya dyan. Yan ang trabaho niya. Si VP Sara Duterte, ang trabaho lang niya, hintay na mawala yung presidente. Yun ang trabaho ng vice president, wala nang iba. Ewan ko dito, ulitin natin, sinabi ni Castro tingnan nyo. Kung sino ba ang nambudol? Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Alam namin, si Marcos, ikaw lang walang alam. Sa panahon, sa nakikita po, Nawa ka na kay Marcos? natin pagtatrabaho ng Pangulo,
sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi Focus! Focus! Ikaw, talaga kayo pa yung focus? pamumulitika. Pamumulitika? Sino ba namulitika? Sino ba nagpa-impeach? Oh, sasabihin nyo na naman, hindi naman kayo yun. Kamara yun. Hindi kayo, pero yung anak ang namuno. Huwag nga tayo magbudulan. Binubudol nyo kami. Yung anak ang namuno ng signature, nanguna dyan. Tapos sasabihin ninyo, walang kinalaman si Marcos. Ganun katanga si Marcos? Yung anak niya may ginagawang hindi niya alam? Di ba? Kasi sasabihin nyo, hindi, sino ba namumulitik? Sino namumulitika? Sino nagdala kay Pangulong Duterte sa dahig? Sasabihin nyo na naman, hindi utos ni Marcos? Eh, yung mismong sekretary niya, nadulas na. Kung hindi pa nagkaroon ng hearing at nagkawindang-windang, sinabi na nga nung sekretary niya pinagplanuhan. Tapos sasabihin nyo, hindi namumulitika? Te naman, te. Wala ka talagang, sinabing tama, no? Talagang sobrang sablay ng mga sinasabi mo. Budol ka rin, madami, sa totoo lang. Alam mo bakit budol? Kasi nga, iba yung sinasabi mo sa totoong nangyayari. Ayun ang totoong nangyari. Sa tingin mo, gagalaw yung kapulisan natin kung walang utos ng nakatataas? Ano to? Tanga naman talaga si Marcos? Ganun ba talaga siya katanga? Gumagalaw yung mga tauhan niya, yung mga pulis niya? Pati mga ang AFP galaw ng walang alam si Marcos? Papapasukin yan sa loob ng Villamor Air Base na hawak ng Air Force tapos walang alam si Marcos? Ano to? Tanga? Ay, sus, wag na tayo maglokohan. Di ba? Wala nga legal basis yung pagpunta ni Pangulong Duterte sa dahig eh. Bakit? Una-una, di dumaan sa korte natin. Pangalawa, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Walang legal basis yun. Yung sinasabi ninyo sa Interpol ay hindi yun requirement. So, ibig sabihin, there is a higher command. Don't tell me, inutil to si Marcos ang nag-command yung asawa niya. Gago! At si Romualdez, di ba? Once and for all, take full responsibility. Huwag kang bumahagang bayag mo dyan sa, sa liig mo. Take responsibility. Tapos kung ano-ano dadahilan ninyo. Sino ba talaga nambubudol? Ang biyahe Kayo, ikaw din, isa ka pa, number 1 ka. ito ng busy sa Australia ay ika-4 niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more. Alam mo, Madam BP, kasi si Marcos kasi naiinggit yan. Kasi gusto nyo ng balita, gusto nyo ng kwento. Ito, kwento ka na. Kinuwento ko na ito sa SMNI. Alam ba yung kwento na doon sa Japan? Itinago talaga niya. Sa katunayan, ultimong yung media hindi alam. Di ba? Nung tinanong nga na media si Claire Castro, hindi rin alam ni Claire Castro. Nalaman na lang niya, paalis na. Usually yan, mga kababayan, lahat po yan, may itinerary po kahit media binibigyan. Di ba, naalala niyo yung panahon ni Duterte? Meron pa nga magsasalita muna si Pangulong Duterte bago umalis. Ano ba mission niya doon? Ano ba gagawin niya doon? Magsasalita muna para anuhin. Hindi, isinikreto. Alam niyo kung bakit sinikreto? Kasi ngayon, may Filipino Expo sa Osaka. Okay, doon po pumunta si Marcos. Pero guess what? Hindi siya pumunta doon sa Filipino Expo. Kasi alam niya mabubu siya doon. Ay, kilala ko yung mga tao doon, mga Duterte yun eh. Marami doon, party pa ng organizer. Mga Duterte yung mga yun. Bakit ko nalaman? Ako nga nagpunta doon eh. Nagpunta ako, naalala nyo itong nakaraan? Nagsalta pa ako doon eh. Kahit puro, kasi may K-pop na, may J-pop na darating. Puro Haponese yung nasa harap oh. Totoo. Although I respect, kasi sinabihan ako na wala tayong politika dito Pero lahat ng mga tao doon, Duterte. Binabati pa nga ako eh. Oy, Duterte tayo, Duterte, 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 Duterte.
Pero sinabihan ako ng organizer na hapon na no politics because this is a Philippine Expo celebrating sa Tokyo ito ng relationship ng Japan and Philippines. Tapos para may cooperation with the embassy ng Pilipinas sa Japan or something like that. So sabi ko, sige naman, may respeto naman ako sa kanila. So sinabi ko lang na patuloy lang tayong magtrabaho para sa ating mga pamilya, ganyan-ganyan, bubati-bati, di ba? Isipin mo na lang. Yung mga nandun din yun, halos yun din ang halos yun hindi ho lahat. Yun din ang mga pumunta sa Osaka, galing din Tokyo, i-organize yun. Sigurado ko, darating dun si Marcos, ibubu yan. At yun nga nangyari. Ano nangyari? Hindi siya pumunta. Alam niya kasi ibubu siya dun Hindi siya pumunta, nag-create siya ng sarili niyang event. At yung sarili niyang event, maliit lang, as in maliit na function room lang. Hindi niya kayang punuin. As a matter of fact, yung ilang organizer doon, medyo kilala natin na Duterte. Kaya lang, it just happened na negosyo kasi nila yung events. So talagang kasama sa trabaho nila yon. Sila ang binabayaran ng ating embahada para mag-organize. So being professional, wala silang choice kung hindi tanggapin yon kasi silang yung accredited. Di ba? So inorganize nila yon para kay Marcos. Wala silang magagawa pero marami doon Duterte supporter. Pero respeto na lang kasi nga trabaho nila yon. Yun ang kanilang company. Wala tayong magagawa, ganun talaga Respetuhin na lang natin sila. Pero alam mo ibig ko sabihin? Si VP Sara Duterte kasi kahit saan pumunta, lahat ng OFW kaya niyang i-unite. Walang biro. Kaya niyang tipunin ng mga ako mismo na ko yan naranasan ko yan sa Hong Kong. Ay grabe ho. Maniwala ho kayo sa akin dun sa Hong Kong. Talagang inakyat niya, pinigilan na nga siya ng mga ng mga Hong Kong police kasi pambihira si BP, ang lakas ng loob. Hindi naman sa delikado, pero syempre dudumugin ka dun Inakyat niya yung taas hanggang inikot-ikot niya. Hanggang medyo magulo na, hindi na kinaya, siya pinababa na siya. Sabi, magulo na. Talagang yung mga tao nagkakagulo na kay BP Sara Duterte. Galing talaga Sabi ko, grabe ho ito. Subukan ni Marcos gawin yun. Ang daming OFW na budol bakit kanyo? Eto, sasabihin ko sa inyo. Alam mo ba, yan ang isa sa mga concern ng mga OFW nating kababayan na nagme-message sa atin. They don't feel safe sa family nila. Kasi nga, kaliwat kanan yung nakikita nilang patayan, kaliwat kanan yung droga, yung binabalita sa kanilang mga kamag-anak nila, na si tatay, si tito, bumalik na sa pagdadrugs. Maraming ganyang kwento at sinasabi nga nung iba, alam mo nung panahon ni Duterte, wala talagang sumuko tong tito ko, tatay ko, tita ko, mga pinsang ko. Sumuko nung panahon ni Duterte kasi natatakot sa tokhang. Baka madali sila. So habang hindi pa sila sabog, sumuko na lang sila. Di ba? At saka alam mo, sa mga community, kilala naman nila kung sino yung addict Kaya isinuko na rin ng mga barangay-barangay. Kaya talagang naging safe ang mga Pilipino nung panahon ni Duterte. Ngayon, ang sinasabi ng mga OFW, nagbalikan na. Kaya galit na galit ang mga OFW kay Marcos. Nakakatuwa to si BP Sara Duterte dahil siya lang uli nakapag-unite. Kahit nga yung awayan ng mga lintik na mga vloggers mantakin mo. Napatahimik niya. Isang speech lang niya. Isang tawag lang sa pangalan, shit. Behave. Tumahimik na, di ba? Tumahimik na. Ewan ko, sino pang pumuputak dyan. Baka gusto rin matawag yung pangalan. Hindi, nakakatuwa Kaya nga nagbiro pa nga ako sa Facebook ko. Pero syempre, may mga iba din namang hindi makaintindi. Ang hina ng comprehension. Sabi ko, si BP Sara lang pala ang sagot sa awayan ng mga Duterte vloggers. Dapat ipadala yan sa Iran para mapabati niya ang US at ang Iran. Aba sabi, antay Sara ka na ngayon? Inantanga
Sobrang tanga sa pagkaintindi. Ang ibig ko sabihin, magaling, uniting factor. Ibig sabihin, alam nyo, isa yan sa mga katangian ng isang presidente. Uniting president. Yan ang isang dapat. Hindi katulad nitong presidenteng meron tayo. Anong ginawa niya? Lahat ng kalaban niya, pinersecute niya. Pinakulong niya tulad ni Pastor Kibuloy. Hindi uniting eh. It's very ironic, di ba? Mantakin mo, yun ang kanilang tagline. Unity. Pero nung tungtong, lalong nagkawatak-watak ang Pilipino. Pinakulong ang mga Duterte, pina-impeach, mga supporter, pinersecute. Di ba? Kaya ito si BP, nakikita mo talaga na maturity and masasabi mong uniting president in the future. Kasi, isipin niya, kaya niyang plastikin yung sumisira ng kanilang pamilya. Di ba? Kaya niya eh. Isang pitik lang niya, tumahimik na. Ang galing nun mga kababayan. Alam mo, masasabi ko sa inyo, si BP Sara lang ang kayang gumawa niyan. Di ba? Sana talaga, tuluyan na, manahimik yung mga vloggers. Ay, by the way, mamaya ako nakokomentohan yung comment ng iba ha, kasi may nagko-comment dyan. Ito, sige na nga, komentohan na nga natin to mamaya. Ito, sorry. Yan. Banat ba, ano sa tingin mo ginawa mo? Di ba nakikisaw-saw ka na? Mag-focus ka na lang kay coffee mo ka mo. Naku, halatan chismosa ito. Nangiintriga. Accepted na yung mga GF. Ang pinaka-point, ang pagkalat ng mga photos. Ayan na naman yung pagkalat ng photos eh. Ito lang, gusto ko lang sagutin to. Unang-una, hindi ako nakikisawsaw. Ang lagi ko nga sinasabi, paulit-ulit, yung sinasabi ni BP Sara Duterte at ni Baste. Hindi pwedeng hindi i-discuss pag sinabi nila. Pag sinabi nila, national issue na yan. Because they are national figures. They are Duterte. Therefore, it has to be discussed. Kaya nga pansinin ninyo, hindi ko dinidiscuss yung issue nung magkakabilang. Hindi ko nga alam eh. Kahapon po, kasama namin si Cathy Binag. Di ba? Hindi ko nga alam. Sabi ko nga sa inyo, ba't kasali ka ba sa away? Anong issue nyo? Hanggang pinakwento ko yung issue, ganito. Bakit ang gulo-gulo nyo? Ba't di na lang kayo magbangaya, magkwentuhan? Ba't di na lang kayo magkumprontahan? Bakit hindi na lang, alam mo yon? Nag-aaway pala kayo, ba't di na lang magkumprontahan? At kayo nagpuntahan sa social media. Yan ang sinasabi ko sa kanya eh. Sabi naman daw niya, hindi naman daw siya kasali dun sa bangayan. Sabi niya, hindi ko alam. Kasi nga hindi ko alam eh. Again, wala po ako alam. Nagsalita na lang ako nung nagsalita na si Baste. Nagsalita na lang din ako nung nagsalita na si Kitty. Nagsalita na lang din ako nung nagsalita na si BP Sara Duterte. Because they are national figure. And national figure should be discussed. Bakit? It has relevance. At ito nga yung sinasabi ni BP Sara Duterte na diniscuss ko na sa isang video ko, hindi ko na ulit-ulitin. Kaya ako diniscuss at nag-comment ito. Yan, inedit niya pa. Baka napagsabihan. Tapos, mag-focus ka na lang kay coffee mocha mo. Ang corny. Halatang mahilig sa chismis. Halatang mahilig sa chismis. Tapos sasabi niya, ang pinaka-point ng pagkalat ng photos, asan yung photos? Anong photos yung nagsasabi mo? Wala nga akong pakialam dyan. Wala akong pakialam, ikalat pa photo, kung video, o whatsoever. Ano man ay pakalat nila, I don't give a damn. I don't give a fuck. Wala akong pakialam. Di ba? Kung ano ikalat nila. Ang punto ko dito, huwag niyong idamay ang pamilya ni Pangulong Duterte. Kung gusto ninyo, magsabunutan na lang, gawa tayo ng sabunutan, boxing, between the mga vloggers at kung sino man yung inaalputera nila, gawin natin, magkita-kita dito. Gusto nyo gumawa ko ng event, i-rent ko po ang Araneta para sa inyo. Magsalpukan kayo kung gusto ninyo. Hindi, walang biro. Lahat silang mga vlogger,
Sinong team ano dito? Team ganyan, o team ganyan. O, magsuntukan kayo, magsampakan kayo. Magkuha tayo referee. O, di ba? Walang problema ako doon. Sige, sali pa ako. Pusta pa ako eh. O, sa pula, sa dilaw, sa green, o ganyan. Gusto nyo ganyan, di ba? Okay, sa akin yung wala akong problema. Pero ang problema ko, pag tinamaan na si Pangulong Duterte, kaya nga nag-react na yung mga anak. 3 na po yung nag-react. So therefore, tinamaan na yung pamilya. Yan ang sinasabi natin. Better shut up, 'di ba? Dahil tinamaan na ang pamilya. Tinamaan na yung mga anak. And again, this goes both sides. Okay? I don't care kung kay Maharlika. Hindi ko kita nyo nga, ang kaaway ata ni Maharlika, si Joey. Si Joey, we do not meet in the same calling in life. Gusto niya si Amy i-push. Ayoko. Oh. Diba? Tapos sasabihin nyo, anti-Maharlika. Si Maharlika, ayaw niya si Amy. Ayoko rin si Amy. O si Joey, gusto niya si Amy. Ayoko si Amy. So wala akong papanigan yan. Ang punto ko lang dito, both sides, better shut up. Yun ang punto ko dito. Kasi ngayon, di ba, napanood nyo yung SMNI, gusto ko lang magkomento dito. Again, dito naman sa side nung nila Joey tsaka yung mga kampon niya. Hindi ko alam kung sino yung mga kasama niya. Hindi naman sila Trixie yung kasama niya eh. Yung mga dumadaldal pa doon, hindi ko kilala kung sino. Di ba? Ano pa rin sila ng doon kay Kitty. Sa akin, again uulitin ko, please naman, spare nyo naman si Kitty. I-spare nyo rin ng mga si Baste at saka si VP Sara Duterte. Na ako naaawa ko personal kay Kitty. 'Di ba? It has to come to this because doon sa tsismisan nangyari. Ganito lang kasimple. Si Maharlika, meron siyang pinapatutsyadahang si Alpotera, nasabi daw nila si Just daw yon. I don't give a damn. Fuck both of them, I don't care. Gusto nyo hindi ko binumura sila ha. Hindi siya. Ibig ko sabihin, I don't give a damn about them. Gusto nyo nga magpitikan pa kayo ng tinggil, wala akong problema. Problema nyo yan. Wala akong problema dyan. Okay, bahala kayo dyan. Ang akin, nasasaktan na kasi yung isa. Sino? Si Kitty. Ngayon, ang dahil sa lahat ng ganito, nabunyag tuloy. Yung pilit na kinakalimutan, pilit na ayaw banggitin. Kasi, remember, laging sinasabi noon na si Hanelet ang common law wife. Ngayon, kailangan diretsuhin patuloy ni VP Sara Duterte na lahat lang sila girlfriend. 'Di ba? Ang sakit nun. Honestly, ang sakit nun para sa anak. Nadamay tuloy yung anak dahil sa ginawa yung awayan ni Maharlika, ni Alpotera, ni Joey, whatsoever. I don't give a damn. Ulitin ko. Wala akong pakialam sa away nila. Kaya lang yung away nilang yun, nasaktan yung mga anak. Nabulgar yung hindi dapat na sanang pinag-uusapan. Again yun lang sa akin. Kung gusto nyo magsapakan, ako mag-i-sponsor ng venue. Ako rin mag-sponsor ng lahat. Walang problema sa akin yun. Problema nyo yan. Gusto nyong magsuntukan dyan. Magdebate kayo kung gusto nyo. Ang SM na yung mag-host para sa inyo. Walang problema yan. Pero can you please spare the children? Both sides to Kasi naririnig ko pa itong isang side Hindi side ni Maharlika na gusto pang papangalanan kay Kitty kung sino yung tinutukoy niya. Please, parang awa nyo na. Can you please spare Kitty? Naawa ko doon sa bata. Alam ko medyo hindi na siya minor pero naaawa ako sa kanya. Masakit sa part niya yun. Masakit sa part niya na nabubulgar yung status ng kanyang nanay. Di ba? Ako nasaktan Sa totoo lang baka akala nyo iba natuwa ako dun sa statement ni VP Sara Duterte. I'm in the side of the Duterte. Si Baste at saka kaya nga ang ganda rin ng statement ni Baste di ba? Equal silang lahat. Lahat sila importante. Ang ganda nun. Di ba? Dito siyempre kay VP Sara Duterte inilagay niya sa totoong
at tamang kalalagayan ng kanilang ama. Na sana hindi na nangyari yan, pero dahil sa chismisan, she has to do it. And I agree na she has to do it. I support her statement. Pero sana hindi na nangyari. Kung sana tumahimik na lang ang mga chismosa. Gets nyo? Gets nyo ba? Oh. Tapos sasabihin nyo ngayon, ako ang nakikisawsaw. Hindi nakikisawsaw yan. Pagpapaliwanag sa inyong mga sarado ang isip. Again sarado kasi isip nyo. Sumaside kayo eh. Ako wala akong side. Hindi ako sumaside kay Joey, kay Marlica, kay Alput. Wala akong side sa inyo. Pakialam ko sa inyo. Mabubuhay ako, mabubuhay ang channel ko kahit hindi kayo ang topic. Buhay ito, sa katunayan niya, pag kayo ang topic, bumababa eh. Buhay ang channel ko kahit wala kayo. Pero bakit ko kailangan i-discuss? Kasi nga, tinamaan nyo na yung mga anak. Kailangan ipaliwanag sa taong bayan, especially sa mga Duterte supporter, kung ano ang talagang katotohanan na dapat spare the Duterte. Kaya nga ako tuwan-tuwa kasi nung nagpa-poll tayo, 93% ang sinasabi, shut the fuck up. Yun ang ating advocacy sa issue nitong chismisan nila, sa awayan nila. Shut the fuck up. Yun lang yun. Di ba? Sana tumigil na talaga. Ewan ko kung may dumadaldal pa dyan. Pero kasi sa isang pinasok ako sa isang GC. Ewan ko nga, ayoko talaga yung GC na yan. Sa totoo lang ayoko yan. May nagpasok sa akin, ewan ko kung sino. Pala! Inaaway si Badoy. Kasi nagsabi si Badoy na parang spare kitty. Oo. Hindi na lang ako nagsalita dun eh. Ang ginawa ko, nag-video kami ni Kati Binag. Gusto nyo makita yung video? Easy. Walang pakailaman ng may Huwag tayo nangingialam ng video na may video. Amin na lang yun. Nag-send kami ng video. Para sila ay ngumiti. Sabi ko sa kanila, peace, make love. Gago! Ay, tuloy. Our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-apat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya ng nakaraang taon. So I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso. Pag nagsalita to, ang talino, no? No? Bakit ka nang spokesperson to? Grabe pag nagsalita eh. Wala sa hulog eh. Sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kinumpirma naman ng bise na natanggap na ng kanyang kampo ang order na inisyu ng Ombudsman para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kanyang tugon. Grabe, no? GM... Kaliwat kanan talaga yung panggigipit kay BP Sara Duterte, no? Ay, grabe, no? Alam mo, marami kasing side itong, para lang siya kaalaman ng iba kung bakit ba nagsampa pa ng kaso sa ombudsman, kung sino man yung, may nagsasabi, para bagang magkaroon ng justification na tanggalin yung impeachment sa Senate kasi may ombudsman investigation. Okay? Pero may nagsasabi naman na pwede namang sabay yun. Okay? Pero ang isa pang side, sinasabi naman nila, minamadali daw yun dahil para bago daw maalis yung appointee ni Pangulong Duterte na si Martires at ma-dismiss. Yun yung putak ng mga komunista sa Kamara.
Although meron din naman mga kaalyado sila na gusto nila yung nangyari sa ombudsman mabilis. Kasi alam nyo mga kababayan, ang ombudsman kasi nakapokus. Nakapokus po. Sabihin, talagang maaring bumilis yan. At matagal na rin po kasi yung, kaso, yung sinampa dyan sa ombudsman. Nauna pa nga yan, alam ko sa impeachment eh. So, hindi natin masasabing minamadali o nirarush for the sake of para ma-dismiss. Hindi ganun. Di ba? It's just following what is necessary or what is, sabi na natin, required sa batas. Na kailangan aksyonan ang mga, especially mga ganitong issue na ang Vice President ang kinakasuhan. O, di ba? Akala ko ba gusto natin mabilis? Ito nga, sakto lang. Nirereklamo natin. Hindi. Natatakot ba kayo? Kasi simple lang naman po mga kababayan eh. If malakas ang inyong loob dahil malakas ang ebidensya doon sa nagkaso sa ombudsman kay VP Sara Duterte, hindi nyo kailangan magreklamo. Ibig sabihin, hindi nyo na, bakit kayo matatakot? Dapat nga matuwa kayo. Yes! Yeah, okay na yan. At least tumatakbo na. Ipapakita namin ebidensya. Ba't kayo natatakot? Pero sa impeachment sa Senate, hindi kayo natatakot. Alam mo kung bakit? Kasi sa impeachment sa Senate, hindi naman sa Senate yung impeachment trial, hindi ano dyan eh. Hindi dyan beyond reasonable doubt. Pinaliwanag na po natin ito sa dating video natin eh. Sa Senate, hindi beyond reasonable doubt. Kailangan lang may probable cause for a person na hindi na pinagkakatiwalaan. Kasi nga, again, impeachment trial, it's not about guilty ka ba, naging criminal ka ba. Hindi. Yung posisyon mo ba, bilang pinagkatiwalaan ng mga bumoto sa'yo, ay dapat ka bang ipagkatiwalaan pa. Hindi guilty yun. So, sabihin, may konting pagdududa, pwede ka nang i-impeach. Naintindihan natin. So, ano ito? Magiging labanan ito ng propaganda, especially public ang trial sa impeachment. Unlike sa ombudsman, labanan niya ng ebidensya. At yang ebidensya na yan, hindi yan for public consumption. Ibig sabihin, hindi public yung trial. So, hindi pa pwedeng labanan ng propaganda dito. Yari ka sa judge dito. Hindi labanan ng propaganda. Dito, talagang you have to prove beyond reasonable doubt na itong tao na ito ay talagang nagnakaw, nangurap, kung ano mang akusasyon na kanilang ibinibigay o ina-accuse kay VP Sara Duterte. Kaya sila takot na takot. Kasi alam nilang hindi tatayo yung mga ebidensya. Hindi talaga tatayo. Ba't sila? Kita niya? Ba't dito tuwan-tuwa sila sa impeachment? Kasi public to eh. Masarap to, bida kami dito. Mabibidyo to. Gayon nga, yung pag-convene pa lang ng impeachment trial, talagang lahat ng news, yun ang live. Grabe nung tiningnan ko, lahat sila, grabe yung mga views, ang dami. So ibig sabihin, malaking campaign, propaganda ang itong impeachment trial para sa mga kandidato. Yung isa pa naman dyan, sabi niya, open siyang tumakbong presidente. Ibig lamang sabihin nun, talagang gagamitin niya ito para sa kanyang kampanya. Yan ang politika yan eh. Huwag kang mag-alala sa mga darating na araw, magiging lamang ka ng pahayagan. Gago! Antay ka lang, antay ka lang.